Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang mandi po sa ating lahat. Mega love shoutout po, no? So for today's video mga kuys, mga gayas, grabe, no? Dahil harap-harapan po sa mga kabataan, nagsisinungaling po si Mayora Hani Lacuna. Opo, about po ito sa ayuda o allowances ng mga seniors. Ito, panoorin po muna natin itong video at yung kabuuang video bago po tayo gumawa ng reaction. So without further ado, let's begin. Si Dr. Hani Lacuna, hindi ako mahilig mangako. Mayor Isko Moreno Dumagoso, maraming salamat po sa inyo. Boss, umasa ka, hindi ko po kayo bibiguin. Hindi ako mahilig mangako. Lahat ng sinasabi ko, galing sa puso, hindi sa muso. Tandaan niyo yan. Years na dito, nanay, tatay, lolo at lola. Panoorin niyo. Umihalita niyo na sa kanila. Sa susunod na taon, magsimula sa January, doble na ang allowance nila. Gar, ano Gar? Oh my God. Gar, sino bang niloloko nito? Yung 1,000 ni Yormes Comorino noon, ginawa niyang 500, tapos ngayon ibalik na naman sa 1,000. Sinungaling naman tanda to. 500, ano na? 1,000 pesos na. Kilala kong kaliskis mo, oy. Ayan ha. So yung intro pa lang yun mga kuys, mga gayas, ha? So intro pa lang yun, lumilitaw na yung pagsisinungaling niya sa mga kabataan pa talaga. Biruin yun mga kuys, mga gayas. Hindi niya in-explain na dating 1,000 yun, tapos kinaltasan niya, ginawang 5,000, tapos ngayon, patapos na ang eleksyon, patapos na ang kanyang termino, malapit ng eleksyon, binalik na naman sa 1,000. Alam ng bata eh. Kita niyo yung bata, alam niya eh. Alam niya yung pangyayari, kaya lang siguro tumawa si Gary. So, pansin niyo ito mga quiz, mga gayas, hindi na po sumasama si Yul Servo sa kanyang pag-ikot sa Maynila. Ang saklap nito mga quiz, mga gayas, ha? Hindi pa, malayo pa ang, eleksyon, pero nagpapakita na po si Yul Servo ng hindi pagsasama kay Ate Lacuna. Naku po. Nakailang bisis na to, di ba? Nakaraan sabi ni ate, may sakit daw. Pero noong session, noong Thursday, dyan sa Manila City Hall, wala naman palang sakit si Yul Servo. Panoorin lang po natin to. Yung like and share yung mga posts mga guys, malaking tulong po yan. Don't forget. Okay. Hi! Hello! Magandang umaga. Parang ang ganda ng gising ninyo. Nakikita ko mga ngiti sa inyong mga labi. O, di ba? With princess. Bakit kaya? Anong meron? Tama! Nabigyan kayo ng isang napakahigpit na akap ngayong umaga. Tama ba? Mahal na mahal kayo ng ating congressman, Joel Chua. Sigurado yan, sabi niyo siguro. Lagi na lang kaming nakakalimutan. Kasi SK Kagawan lang kami. SK Secretary. SK President. Tama ba yun? Pero, alam naman ninyo, dapat isang pamilya, di ba? Sa pamilya, Asenso, Manileño, lahat importante. Dapat walang maiiwan, di ba? Walang pinipili.
Ang sabi ni ate, sa Asinso Manilinyo, dapat wala daw maiwan. Bakit naiwan na ngayon ang City of Maynila, ate? Bakit panglima sa napakadelikadong syudad sa buong mundo in terms of tourism? Kala ko ba walang maiiwan? Kaya nga sumisigaw, umiiyak yung taong bayan na bumalik ka na Yorme Isko Moreno. Kaya nga, ngayong umaga, para talaga sa inyo. Dahil kayo nagtatrabaho din, di ba? Totoo kayo? Katuwang kayo ng SK Chairman? Kasama kayo sa lahat ng proyekto? May mga pangangailangan din naman kayo, di ba? Di ba? Kaya nga, ay, tatagalan ko, Ngayon pa? Bakit ngayon pa? Last year, unang taon niya, puro kaltas, estudyante, mga seniors. Kalukuhan. chill lang kayo! Chill lang kayo! Chill lang daw kayo. Chill lang kayo! Nagagaya, no? Basta, ito tatandaan ninyo. Habang nandito ang tambalang Hani at Yul, kasama Tambalang Hani at Yol. Nasaan si Yol Servo? Nakailang lakad na yan si ate. Hindi natin nakikita si Yol Servo. Nako po, mukhang masamang pangitain yan ate, ha? Baka nag-iisa ka na lang talaga. Na kayo lang talagang dalawa ni Joel Chihuahua. Ayan, si Jong Isip. Andyan si Jong Isip. Nasabi ng iba, wala daw isip. Nasaan yung presiding officer mo? Yung vice mo nasaan? Naku po, naku po, naku po, naku po. Mukhang tagilid ang bangka. si Congressman Joel Chua Ay! at ang bumubuo ng pamilyang Asenso Manileño ng Distrito 3. Lahat kayo may bonus labo. Bah. Tagilid yan. Tagilid yan ni... Na. Huwag ka pahalat. Apo nito yun eh. Oh. Sa mga programa ni Isko. Oh, gusto nyo na agad eh. Gusto nyo ba ubus na agad na yun? O, di ba? Kapag merong first time, dapat merong Wala na. time. Magkikita-kita pa tayo. Hindi na. Di na ako makakabalik. Anyway, maliban sa mahigpit na akap na ibibigay ni Congressman Joel Chua, gusto natin magpasalamat kay Mr. Mio Tan. Hindi na mananalo ngayon. Kasi nagbibigay ng karagdagan na iuwi nyo sa bahay nyo. Yan, tanggapin nyo lahat ng mga tulong. Kayo ha, big time. Big time. Grabe dito sa Distrito 3, grabe ang pagmamahal, di ba? Okay. Sino dito ang mga nag-aaral pa? Nag-aaral pa. Sino nagtatrabaho na? Marami pa rin. Diba? Kasi sa mga nag-aaral, syempre nagbibigay kami ni Congressman Joel Chua ng scholarship. Ayun. Sa mga nagtatrabaho naman, Ate, tanong lang, saan na pala yung mga allowances ng mga estudyante sa UDM? Sa panahon ni Yorme Isko Moreno, balita natin, accurate po iyon. Bakit ngayon? Mukhang wala na eh. Mukhang dili-dili na talaga. ayan, eto na nga may akap tayo. Kayo. Napakain pa kayo sa labas ng ating mga concert. Grabe. Big time talaga, Distrito 3. Big time. Ibig sabihin lang, dito sa Maynila, walang pinipili. Baka kasi iniisip
nyo, lagi na lang mga seniors. Tama? Lagi na lang mga seniors ang pinapahalagahan natin. O pero, sino dito ang mga may lolo't lola? Ayan. Pansinin Sino yung mga bata. seniors na dito, nanay, tatay, lolo't Sa left lola? side. Yan. Oy, balita nyo na sa kanila. Pansinin yan. Ayan. Yung humawak sa buhok. Magsimula sa January, doble na ang allowance nila. Ayan. Pansinin yung bata na sa left side. Nakatingala eh. Siguro iniisip niya, paano naging doble? Sa panahon ni Yormes Morino, 1,000 isang bulig na yan. Tapos sa pag-upo ni ate, 500. Tapos ngayon daw, dudublihin. So 1,000. So parang, binalik lang din niya. Yung nasimula nun ni Yormes Morino. At tanong, bakit ngayon lang binalik? Na hindi naman siya babalik sa Manila. Ha? Pero mabuti na rin yun. Bago siya umalis sa Manila, maibalik ang lahat ng nasimula ni Yormes Morino. Pero, pagsisinungaling iyan sa harap ng mga kabataan. O, di ba? Kasi alam ng mga kabataan eh. Magsimula sa January, Ayan na. doble na ang allowance nila. No. That is... Oh my God. Gar, sino bang niloloko nito? Yung 1,000 ni Yormes Morino noon, ginawa niyang 500, tapos ngayon ibalik na naman sa 1,000. Sinungaling na matanda to. 500, ano na? 1,000 pesos na. Kilala kong kaliskis mo, oy. Ayan ha. From 500, ano na? 1,000 pesos na. Ayan ha. Huwag kang palatagan. Sino parang Hari Lacuna? Hindi ako mahilig mangako. Ayan. Mayor Isko Moreno Dumagoso, Ano yan? maraming salamat po sa inyo. Hindi yan pangako? Boss, umasa ka. Hindi ko po kayo bibiguin. We. Hindi ako mahilig mangako. Lahat ng sinasabi ko, galing sa puso. Hindi sa muso. Tandaan niyo yan. Hindi ako mahilig mangako. Lahat ng sinasabi ko, galing sa puso. Hindi sa muso. Tandaan niyo yan. Mukhang pinaparinggan yata si Yormes Morino nito about sa nguso ah. At least, yung tinutukoy mong tao na sinasabi mong nguso, laway-laway lang puhunan, marunong dumiskarte, maraming resibo. Kayo dyan ngayon, may nagawa ba? Yan tayo Mahilig kayong manuro, magturo. O, di ba? Sa kapalpakan nyo, tinuturo niya si Yormes Morino. O, yan tayo Nguso-nguso pang lalaman nyo ha. Kaya, pag sinabi ko magkikita tayo ulit, Hindi na. magkikita tayo ulit. Hindi na. Maraming salamat. Magandang umaga. Acceso, Manileño. Last mo na yan. Mayora, Hari, Last mo na yan. Biruin nyo mga kois. Tignan nyo naman mga kois. Harap-harapan sa mga kabataan kung paano po nagsinungaling ang ating mayura, ha? Di ba? Pagsisinungaling yun. Dating 1,000 yun, ginawa niyang 500, tapos binalik na naman sa 1,000. Bakit hindi niya sinabi na dating 1,000 yan? Ha? Tapos may panguso-nguso pa siya. At least yung Yormes Morino natin, maraming nagawa, may resibo talaga. Siya, wala. Nga. Pansin nyo. Wala nang yul na kasama ni Ate Lacuna. Nakaraang linggo pa yan, mukhang umiiwas na yata si presiding officer. Kaya pala binalik talaga niya si Yan Ibay dyan sa presidente, yung sports. Kaya Yan Ibay, yung committee. Ha?
Nako, mukhang nag-iisa lang yata si ate pagdating nito sa dulo mga quiz, mga gayas. Well, hindi talaga iwanan ni Chihuahua yan dahil nga, admin. Nandun sila nakadikit sa mga tambaloslos na iyan. O, di ba? Ang galing nila, hugas kamay talaga mga quiz, mga gayas, no? Talagang pira-pira po yung talagang ginagamit nila. O, di ba? Klarong naman mga quiz, mga gayas. Ngayon lang yung akap-akap na yan, napatapos na yung termino. Ang tanong, bakit noon hindi nyo hindi nyo linggo-linggo o araw-araw, buwan-buwan yung ginagawa? Bakit ngayon lang? Ha? Kalukuhan talaga mga quiz, mga gayas. No? Ito namang si Silver Voice, malas ng Pinas, Sam Versosa, gaya-gaya naman. Kapikat, di ba? Klarong-klaro. Ang tanong, may resibo ka bang maipakita sa mga manilinyo? Show me! Show me! Oh, wala, di ba? Hawak-hawak ka pa ng pala Palo ko yung pala sa puwit mo Ha? Tapos pa-drive ka pa ng ng tricycle. Inungasan mo pa si Yormes Comorino. Inungusan mo pa kay Yormes Comorino dati, pedicab driver lang. Sa'yo talaga, tricycle driver na. Ayos ha? O bakit ngayon lang kayo umaartista? Kasi malapit na ang eleksyon. Yun ang tama, di ba? Huwag kang manggaya-gaya. Yung mga paayuda nyo, wala. Basic na ni Yormes Comorino yan. At ramdam yan ng panahon ng pandemic, yung ayuda ni Yormes Comorino na mas marami pa kaysa mga ginagawa yung ayuda sa mga Manilinyo. Kaya hindi nyo mauto yung mga Manilinyo kasi alam nila kung sino yung taong may damdamin para sa mga Manilinyong mahihirap. Walang iba yan si Yormes Comorino. Ha? Tingnan nyo sa community post ko. Di ba? Puro yun sariling pira galing sa bulsa ni Yormes Comorino na dinonate sa mga lugar na tinamaan ng dilubyo. Milyones po ang mga iyon. Kaya tapatan nyo muna si Yormes Comorino ng mga resibo nyo. Wala kayong mapakitang resibo. Paano maniniwala yung taong bayan? Ako, marami akong naririnig dyan sa Manilinyo, ha? Ang sabi ng mga Manilinyo, tanggapin nila ang pera nyo, pero ang isulat nila sa dulo ng kanilang ballpen, sa baluta, walang iba is Yorme Isko Morino. Ayan. Kaya, wag na kayong maggastos pa, buhis pa nyong ibuhis buhay pa kayo dyan na parang Spider-Man na umaarte na parang totoo. Ipakitang tao lang naman yan. Kasi may sarili kayong interes. SV, anong gagawin mo sa Manila kung sakaling manalo ka? Lahat ng Manilinyo, isasali mo sa front row? Di ba nabalitaan natin yan? Nakaraan may nagsumbong kay Idol Rafi Tulfo. Isa daw siya sa front row. Pinangakuha ng mga pirare, hindi pala nakapangalan sa kanya. Lintik, andyan pala sa may-ari o CEO lang ng front row. Kalukuhan, anong gagawin mo? Anong gagawin mo sa Manila kung sakaling mananalo ka dyan? Wala kang nagawa sa kongreso, di ba? Nanalo ka bilang congressman sa party list mo. Anong nagawa mo sa kongreso? Wala, di ba? Tapos ngayon, ootoin nyo pa yung mga batang Manilinyo. Di nga! Ngayon lang kayo umaarte dyan kasi malapit na ang eleksyon. Nako, parang magkadugo kayo ni ate, ha? Ngayon, iniiwan na ni Vice Yul Servo. Siya, sarili na lang niyang lakad talaga yan. Sabi kasi ni ate dati, nung nawalan siya ng busis, hindi daw makakasama si Yul Servo kasi daw may sakit. Pero bakit nung nagsisyon Thursday dyan sa may City Council of Manila, andun si Yul Servo? Nakapagtataka yata. Ha?
Ako po. Pakikomento ng iyong mga opinion, reaction sa video ito. Don't forget to like, share, and subscribe. So like naman po mga guys at subscribe. Malaking tulong po yan. So for now, I'm gone. God bless all. Peace. Bye-bye, Manila. God first.